Yung atin pong sermon sa hapon na ito ay galing sa sermon ni Reverend Clarence Bowman. Siya po ay isang minister emeritus sa Smithsville Canadian Reformed Church. At kanya po itong pinamagatan na in life's battles, the disciples must ask God to make His kingdom come. Ito po ay kanyang original na preach noong February 13, 2011 sa Yarrow Canadian Reformed Church sa Yarrow, British Columbia. At bago po tayo magsimula, tayo po ay magsimula sa isang panalangin. Aming Panginoon, dalangin po namin na pagpalain ninyo ang mga salitang aming maririnig sa sermon delivery na ito ngayong hapon. Huwag niyo pong hayaan na malaman lamang namin ito sa aming mga kaisipan, bagkus ito po inyong pagpalain na kami po ay maunawaan ito at lubos na may pamuhay sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay. Bigyan niyo po ako, ang inyong lingkod, ng lakas, talino at karunungan na aking kailangan upang aking may bahagi ang sermon delivery na ito ng may takot at paggalang sa inyong pangalan. Sa inyo po lahat ng papuri, parangal at pagsamba. Ito pong aming samot dalangin sa ngalan ng inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Yesus. Amen. So minsan pong muli, magandang hapon po sa ating lahat. Mga minamahal sa Panginoon, sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi mawawala na tayo makapag-usap sa ibang tao. At syempre, obviously, ang mga usapan natin ay may parte nito, yung mga ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa katunayan nga, hindi natin kayang i-imagine na yung mga pakikipag-usap natin sa ibang tao na walang usapan patungkol sa ating pang-araw na ginagawa. At ang mga anak ng Diyos ay may kalayaang makipag-usap sa ating Ama. Ang tawag dito ay panalangin. Kapag tayo nakikipag-usap sa Ama, di lang ito yung casual conversation, we call it prayer. Subalit, ano nga ba ang mga bagay na dapat nating ipanalangin sa ating Diyos? Kung paano ang mga usapan ng mga magulang at mga anak at magkakaibigan ay may aroma ng tunay na buhay, ganun din ang pakikipag-usap sa Diyos. May aroma ng buhay. Ang point na ito ay maliwanag na pinapakita ng second petition. Yung salitang, your kingdom come. At syempre, hindi ito maaaring maging iba sapagkat ang ebanghelyo ay may malubhang epekto sa ating mga pang-araw-araw na buhay. At sa hapon pong ito, maaari po nating may summarize ang ating theme in life's battles. The disciples must ask God to make His kingdom come sa 3 punto. Una, the context of this petition. Pangalawa, the promise behind this petition. Pangatlo, the answer to this petition. At sa ating unang punto po, the context of this petition. Ano nga ba yung context or konteksto ng petition na ito, yung kahilingan na ito, yung your kingdom come? Yung 12 disciples ng ating Panginoon ay mga normal na tao. Kaya natin maalala, normal na tao sila, hindi sila lumulutang. Common folk, kumbaga. Mga taong nakaapak ang paa sa lupa. Sabi ko na nga po kanina, nakikipaglaban sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay, tulad natin. Sila ay tinatawag mula sa kanilang mga pang-araw-araw na trabaho ng rabbi na mula sa Nazareth. At sa providence ng Panginoon, sa providence ng Diyos, sila ay sumunod. At sa ilang panahon ng kanilang pakikinig sa mga tagubilin ng kanilang rabbi, sila ay sinugo ng Panginoong Hesus para gawin ang isang particular na trabaho o gawain sa kanilang mga sarili. Makikita natin ito sa Luke chapter 9 verses 1 to 2. Di ba sabi doon, He gave them power and authority to drive out all demons and to cure diseases. And He sent them out to preach the kingdom of God and to heal the sick. At may picture na tayo kung ano ang mga nangyari. Yung mga disciples ay maglalakbay sa mga bayan-bayan, somewhere in Galilee, para ma-fulfill yung mandate na ito. At nangyayari ang mga kamanghamanghang mga bagay sa kanilang mga utos. Makakapag-drive out sila ng mga demons, nakakapagpagaling ng mga may sakit at marami pang iba. Pero lagyan natin ng kulay yung kamanghamanghang mga bagay na ito. Sabihin niyo po sa akin kung ano yung kanilang mga nakita. Okay, ano yung mga kanilang mga naamoy habang sila ay naglalakad sa mga daanan ng Galilee habang pinapangaral nila yung kaharian ng Diyos. At akin pong sasabihin,
na ang mga bagay na kanilang nakita at nakikita ng mga panahong iyon ay parehas lang nung kung ano nakikita natin sa mga panahon ngayon. Malamang may nakita silang isang matandang lalaki sa daanan ng Galilee, na sa sobrang tanda na niya, siya ay kubana, na habang siya ay kinakausap ng mga disipulo, ba, habang pinapangaral ng mga disipulo sa kanya yung kaharian ng Diyos, ang palagi niyang tugon ay, ha? Ano daw? Malamang may naka-encounter silang ganyan. O kaya may isang tindahan sa kanto habang sa mga village sila. May dalawang tambay na walang magawa. Sobrang wala silang magawa, pati mabuti hindi nila magawa. Diba? Then, may makikita din silang mga mason, na mga taong mason gumagawa ng bahay. Gumagawa ng bahay na hindi para sa kanila. Gumagawa sila ng bahay para sa ibang tao. Bakit nila ginagawa yon? Siyempre, kailangan nila ng pagkain sa kanilang mga pang-araw-araw. At meron din something na mga nakita ang mga disciples na sobrang offensive para sa kanilang mga Hudyo, lalo sa mga pious Jews. Ano yung mga yon? May makikita silang mga Roman soldiers sa kanilang mga daanan. We might think, bakit sobrang offensive yon para sa mga Hudyo? Kasi, kailangan tandaan na nung Old Testament, pinangako ng Diyos sa kanila o sa Israel na ang kanyang bayan ay mangunguna sa lahat ng mga bansa. At opo, totoo na ang bayan ng Diyos ay na-exile. Di ba yung Israel ay na-exile sila? Ngunit, hindi ba't pinangako ng mga propeta na ibabalik ng Diyos ang Israel sa dati nitong dangal at higit pa? Ngunit ang mapasailalim sa mga dayuhan that will definitely go under the skin ng kahit sinong pious Jew. Diba? Meron nga tayong isang disciples, diba? Zealot. Yun yung mga tawag sa kanila, mga zealot. Ayaw nilang sasakupan sila. At habang ang mga disciples ay naglalakbay mula sa mga bayan-bayan, at nakikita ang mga bagay na bahagi ng mga pang-araw-araw na buhay ng mga tao, kailangan nila, tulad ng sinabi ni Jesus, ipahayag ang kaharian ng Diyos. As they go their ways para ipangaral ang kaharian ng Diyos, kailangan nilang gawin yun habang nakikita nila yung mga bagay na nangyayari sa pang-araw-araw na. Ano kaya sa tingin po ninyo yung mga sinabi o pinangaral nila Pedro, Santiago, at ni Mateo patungkol sa kaharian ng Diyos? Paano kaya nila ito sinabi? At ano kaya ang kanilang pagkaunawa sa praise na Kingdom of God? Kailangan po nating maunawaan na ang mga disciples ay matagal nang nakikinig sa mga tagubili ng Panginoong Hesus bago pa man niya sila sinugo sa kanilang mga sarili. At ang mga tagubili ni Hesus ay nagmula at nagugat sa revelation ng Diyos mula pa sa Old Testament, mula pa ng Old Testament. Walang tinuturong bago ang Panginoong Hesus. Ngunit ano ba yung kaharian ng Diyos? Diba? Di pa natin sinasagot eh. Nung simula, sabi sa Genesis chapter 1, we need to remember that God created the heavens and the earth. Ang kalangitan, ang dwelling place ng Almighty God, doon siya nakaluklok in His majesty. Ang kalupaan naman, on the other hand, ay ang lugar kung saan inassign ng Diyos para sa mga tao. Ito ang ating tahanan at tahanan. Tahanan at tirahan. Yet hindi hiwalay ang langit sa lupa. Sapagkat ang Almighty God ay so sovereign sa kalupaan that even leaf and blade, rain and drought, fruitful and barren years, food and drink, riches and poverty, indeed, all things come not by chance but by His fatherly hand. Saan natin makikita yon? Sa Lord's Day Catechism, Heidelberg, Lord's Day 10. Ang Diyos ay hari over all creation. Ang buong mundo ay kanyang kingdom. O ang buong creation actually ay kanyang kingdom. Totoo rin po na hindi lahat in God's Word ay ina-acknowledge yung kanyang paghahari. Sinasabi ng kasulatan ng paghihimagsik ni Satanas matapos likhain ng Diyos ang sanlibutan. Pinangunahan ni Satanas ang napakaraming anghel upang tanggihan ang paghahari ng Diyos para sa kanyang pagtatangkang agawin ang paghahari ng Diyos at siya ang maging Diyos.
At maliwanag din na walang nilalang ang big enough to overthrow the Creator. Ngunit, hindi iyon naging sapat kay Satanas para tumigil at sumubok. Dahil sa kanyang paghihimagsik o pagrebelde, kumalat din ang rebelyon sa sangkatauhan. Ang ating mga magulang na sina Adan at Eva ay naghimagsik din laban sa kapangyarihan ng Diyos sa garden. At ang bunga nito ay isang buhay na puno ng sakit at brokenness, pawis at paghihirap, karamdaman at dalamhati, at higit sa lahat kamatayan. So, ano nga ba yung mga nakita nila Pedro, Santiago at Mateo at ng iba pang mga disipulo habang sila ay naglalakad sa mga bayan-bayan? Walang iba kundi ang mapait na bunga ng rebelyon mula pa sa simula. Ang bunga ng ating pagtanggi sa kaharian ng Diyos. At ngayon, kailangan nilang magsalita patungkol sa sa paghahari ng Diyos. Kailangan nila sabihin sa mga tao sa Galilee na sa kalagitnaan ng mga luha at paghihirap ng buhay ang isang heavenly kingdom. Try to imagine. Lalakad ka, nakikita mo yung paghihirap ng mga tao, tapos sabihin mo, ang kaharian ng Diyos ay napaparito. Anong ibig sabihin nito? Maaring sabihin ng mga disciples ang Genesis chapter 1. Diba? Kung paano ang paglikha ng Diyos sa sanlibutan ay nangangahulugang siya ang Panginoon ng mga Panginoon. In English, siya ang Lord of Lords. At hari ng mga hari, King of Kings. Maaari nilang ituro ang mga passages gaya ng sinasabi sa Psalms 93 upang bigyang diin that the Lord reigns. Na ang bawat bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga villagers sa Galilee at sa lahat naman ng dako na kanilang aabutan o pinuntahan ay nagmumula sa kanyang makapangyarihang kamay ng ating Diyos. Maaari nilang banggitin ang mga prophecies gaya ng kay Isaiah, diba? Kung saan ginigiit ng propeta o ni Isaiah that the uncircumcised and defiled will not enter Jerusalem again. Marahil pa nga ang ibang nakikinig sa kanila ay may pag-aakalang malapit nang matapos yung paghahari ng mga Romano, yung occupation ng Roman sa kanila, na ang trono ay may babalik na sa trono ni David, sa lahi ni David, at ang Israel ay magiging pinuno na ulit ng mga bansa. But talk is cheap. Madaling sabihin, mahirap gawin. To preach the kingdom of God is one thing. Ngunit ibang usapan na para ipakita kung ano ang kahulugan ng mga salitang iyon at patunayan na ang kaharian ng Diyos ay totoo. Madaling sabihin, madaling mag-preach about the kingdom of God. Pero to show what it really means, it's a different matter. At tunay nga pinatunayan nga ng mga disciples ang kaharian ng Diyos. They just don't preach about it. They gave evidence about it as well. Bakit kaya sa utos ng Panginoong Hesus na ipangaral ang kaharian ng Diyos ay may kasamang power and authority to drive out all demons? Diba? Nakita natin sa Luke chapter 9. Simple lang. Ito ang patunay na ang Diyos sa langit ay nasa lupa. At ito ay makikita sa katotohanan that even demons were being cast out. Ang mga demonyo ay tagasunod ni Satanas, tandaan natin. Ang rebelde mula sa simula. Si Satanas ang una sa lahat sa pagtanggi sa paghahari ng Diyos at nagpasimula ng paghihimagsik ng mga tao sa lupa. Kaya't ang pagpapaalis ng mga demonyo ay isang matibay na patunay na ang Diyos sa langit ay ang pinakamakapangyarihan din sa lupa. Siya ang hari. At ibig sabihin nito na ang kalupaan ay nasa kaharian din ng Diyos. At ang kaharian ng Diyos ay narito rin sa lupa. Naintindihan natin na ang ebidensyang ito o ang patunay na ito ng paghahari ng Diyos ay sobrang nakakapagpalakas ng kalooban ng mga disciples, lalo na sa panahon nila. They can cast out demons. Try to imagine yung amazement nila kapag nagagawa nila yon. At hindi lang ng mga disciples at ng mga mananampalataya na nakakarinig ng kanilang mensahe. Sa panahon na puno ng kasamaan, sa panahon na tila si Satanas ang nagahari,
Ito ang patunay, yung being able to cast out demons, na kahit si Satanas, hindi siya yung pinakamakapangyarihan. At hindi rin lalo ang kasamaan. Exciting times indeed. Diba? Try natin i-imagine yun kung tayo nandun sa panahon na yun. At sa gitna ng mga pangyayaring ito, ang mga disciples bilang ambassadors ng isang kamanghamanghang mensahe. Sila ay nasa gitna ng mga exciting, amazing things na to. And they are called to be the ambassadors of the gospel. Ang kaharian ng Diyos ay nasa kalupaan din. They are the ambassadors of that message. Naisip ba natin yung kahulugan ng statement na yon? Kung ano ang kahulugan ng kaharian ng Diyos sa gitna ng ating mga luha at mga pawis, sa gitna ng mga injustices at kasamaan na pumapaligid sa atin. At lalong naging malinaw sa atin kung gaano kalakas ang galaw ng gawain ng mga disciples na pinapakita ito ni Luke sa Luke chapter 10. 'Di ba? Doon mula sa 12 yung 72 na 72 na yung sinugo ng Panginoon with the same command. The command to heal the sick and tell them the kingdom of God is near you. Ang 72 na ito ay nagpunta sa mga bayan at ginawa ang inuutos sa kanila ng Panginoong Hesus. At nang sila ay bumalik, ano yung report nila? Sila ay tuwang-tuwa. Sabi nila, Lord, even the demons submit to us in your name. Tingnan natin yung connection sa pagitan ng kaharian ng Diyos at ng mga demonyo. Ang patunay ng reality ng kaharian ng Diyos ay ang pagtakas at pag-alis ng mga demonyo. Sapagkat ang mga demonyo ay hindi kayang manatili kung saan pinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. That's why they're fleeing. Pansinin natin kung ano ba ang naging reaksyon ni Satanas sa balitang yon, sa nangyayari sa Israel during that time. Sa verse 18, makikita po natin yon. Sabi ni Jesus, I saw Satan fall like lightning from heaven. I will admit, nung pag binabasa ko to dati, ang thinking ko, ito yung fall ni Satan nung dati pa. Pero nung naintindihan, di ba? Kaya natin maintindihan, bibigay ko yung dahilan na, dapat nating malaman na may access sa heaven si Satan or si Satanas. Di ba? Alalahanin natin yung kanya naging papel o yung kanya naging role sa aklat ni Job, sa Job chapter 1 and 2. At alalahanin din natin yung vision ni Zacarias kung saan nakita niya si Satanas sa langit at nainaakusahan si Joshua, yung high priest, sa harap ng trono ng Diyos. That's in Zechariah chapter 3. Pero ngayon ay sinasabi ni Jesus na si Satanas ay bumaba mula sa langit patungo sa lupa na gaya ng kidlat. At maunawa natin kung bakit. Ito yung dahilan. Kung ang kaharian ng Diyos ay umuusbong sa lupa, kung ang mga demonyo ay kailangang tumakas sa harap ng pagsalakay ng hari ng langit, kaya bang manatili ni Satanas nang walang ginagawa upang panoorin ang kanyang pagkatalo? That's why he goes from heaven to earth. Nagmadali siyang bumaba. Kumbaga, kung in our layman's term, kumuha siya ng instant flight. Diba? Hinanap niya yung pinakamaagang flight para makaalis siya kagad. Kasi kailangan niyang pigilan yung nangyayari sa lupa eh. Ayun yung dahilan. At dahil mismo sa lumalaking presensya ng kaharian ng Diyos sa lupa, yan na nga, si Satanas ay biglang lumisan sa langit upang magsagawa ng isang counter-offensive sa lupa. At ang kanyang kontra-offensiba ay ang magdulot ng pasakit sa mga alagad. Opo, binigyan ng Panginoon ng mga disciples ng great authority. Sa verse 19, sabi, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Ang mga ahas at scorpion dito ay symbolic na mga demonyo, sa mga demonyo.
From the way the Greek is put together, kung paano ito ginamit sa Greek or sa original language, maliwanag na ang kapangyarihan na binibigay ni Kristo sa mga alagad upang tapakan ang kaaway ay isang ongoing authority. At syempre, ibig sabihin din nito ay magpapatuloy din ang paglaban ng kaaway. It's a constant battle. At ang paglaban na iyon ay totoo mismo sa mga alagad. It's pointed out sa mga disciples. Nais ng kaaway na sila'y madapa, mawalan ng lakas upang hindi na nila magawa ang pinapagawa ni Kristo. At alam ng tagapagligtas kung gaano kahina ang mga alagad sa harap ng ongoing attack na ito. Na ang pagtutol sa kanilang mga ginagawa ay may willing assistance mula mismo sa mga makakasalanan, sa mga tao. Sapagkat ang lahat ng makasalanan ay may hilig sa kasamaan. Ngunit baka napapaisip tayo kung bakit ko sinasabi yung mga bagay na ito. Bakit? Sapagkat ang mga disciples ay humiling sa Panginoon na turuan silang manalangin at kasama sa itinuro ni Jesus ang second petition. Your kingdom comes. Ito ay isang explicit command ng Panginoon. Opo, maaari silang manalangin. Maaari silang makipag-usap sa Ama sa langit. Ngunit ang kanilang mga panalangin sa Kanya ay kailangang merong pagsusumamo na He makes His kingdom come. Ibig sabihin, ang mga disciples ay dapat magsalita sa Diyos tungkol sa brokenness, sickness, demons, injustices, na patuloy na nagpapahirap sa buhay nila at ng mga tao sa paligid nila. And that makes their life so miserable. Ngunit, ang paraan ng kanilang pakikipag-usap sa Diyos tungkol sa brokenness ay hindi sa pamamagitan ng paghingi sa Panginoon na alisin ang mga ito. Hindi sa paraan ng paghingi sa Panginoon na alisin ang sickness o alisin ang mga evil spirits sa mundo, sa kanilang paligid. O even deliver them from Roman oppression upang ang Israel ay makapamuhay na ulit ayon sa sarili nitong kagustuhan. Hindi po yun. Sa halip, ay dapat silang manalangin at magsalita tungkol sa mga sickness at brokenness in the light of the kingdom of God. At hilingin sa Diyos na ipalaganap niya ang kanyang kaharian. At yun po yung context ng petition na to. Tayo dadako sa pangalawang punto, yung promise, yung pangako behind this petition. Paulit-ulit pinangako ng Panginoong Diyos ang kanyang sovereignty at kingship sa Old Testament. Noong araw na bumagsak sa kasalanan si Adan at Eva, nangusap siya kay Satanas sa harap ng babae at sinabi, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Ang mga salitang iyon ay nagpapahayag ng conflict. Isang bagay na ginagawa ng mga hari laban sa mga rebeldeng lumalaban sa kanyang paghahari o sa kanyang pamamahala. At maliwanag ang kahinatnan ng conflict na ito. Ang binhi ng babae ang dudurog sa binhi ng ahas. We understand this prophecy. Titiyakin ng Panginoong Diyos na ang kanyang authority and power ay pinakamataas sa lupa. At sa final analysis, ang anak ng Diyos ay dudurugin si Satanas. Subalit, habang ang huling labanan na ito ay mangyayari pa lamang sa mga darating na panahon, at habang hinihintay natin iyon mangyari, ang bitter fruits ng pagkakasala ng tao ang siyang magkakarakterize ng ating kalagayan sa buhay na ito. Kahit na ang mga God's people by covenant ay makakaranas ng mga sugat at kirot na dulot ng kasalanan, brokenness of life, karamdaman, mga masasamang espiritu, kamatayan, injustice, foreign oppression, at marami pang iba. We are not excused on such things here in this world.
At sa kalagitnaan ng brokenness na ito, ay andun din ang prophecy from Isaiah chapter 52 na ating binasa kanina. For His own reasons, inuutusan ng Panginoong Diyos ang Zion to what? To awake, para gumising mula sa pagkatulog nito at magsuot ng garments of splendor. Bakit? Bakit niya inuutusan for Zion to awake? Diba? Awake, awake. So may emphasis yun, 2 beses siyang inulit. Bakit daw? Dahil the uncircumcised and defiled will not enter the city again. Hindi na daw muling makakapasok ang uncircumcised at yung mga defiled sa Jerusalem. In context, ito ay reference sa Babylonian Empire na sumasakop sa Jerusalem. So hindi na ulit makakapasok ang Babylonian Empire. Bakit nasasabi ng Panginoon na hindi na ito muling mangyayari? Sapagkat siya ang hari ng lahat. At pinapakita niya ang kanyang kapangyarihan sa ibabaw ng lupa. Ang power of darkness ay umuurong sa harap ng kanyang kapangyarihan. At sa pagpapatuloy ng talata sa Isaiah 52, pinapakita ng Panginoon kung paano nangyari yung exile. Kung paano ang kanyang bayan ay pinagbili ng walang halaga. Ngunit tutubusin ng walang bayad. Kung paano sila inalipin ng mga Egyptians, then ng mga Assyrians, at noon ay pinapahirapan ng isa pang kapangyarihan that mocks God's name. Pagkatapos nito ay darating ang isang kamanghamanghang salita sa verse 7. Ano yun? How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say in Zion, your God reigns. At ating mapagkatanto, ayun yung stuff ng second petition. Your God reigns. Nagahari ang iyong Diyos. Katumbas ito ng pagsasabi na ang Panginoon ay hari at pinapalawak niya ang kanyang kapangyarihan upang ang kanyang bayan ay hindi na muling alipinin. Ang kanyang bayan ay makakapagsuot ng kaluwalhatian bilang kapalit ng pagkaalipin. At para sa mga taong nasa ilalim ng pang-aapi at pagiging alipin, yung balita na yon, it's such a glorious news. Totoo ba na hindi na ako magsusuot, hindi na ako magiging alipin? Magkakaroon na ako ng kasuotan, ng kaluwalhatian? At kailan ito mangyayari? Sabi sa verse 8, when the Lord returns to Zion. Question, sino ang makakapaghintay? Sino ang nananabik sa araw na yun? Siya ay darating. Makikita ito ng mga bantay, makikita ng mga bantay ang kanyang paglapit, kaya't ang guho ng Jerusalem or ang ruins ng Jerusalem ay dapat mag-burst into songs of joy together. At upang hindi magkamali ang mga mambabasa ni Isaiah, inuulit niya ito sa verse 10. Sabi doon, the Lord will lay bare His holy arm in the sight of all the nations. At dito ay muling nakikilala natin ang kapangyarihan ng ating Diyos. Ito ang sigaw ng verse 7. Your God reigns. Dahil sa mga pangakong tulad nito ay may batayan ang mga disciples na ipahayag ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Your God reigns. Ito ang sigaw nila sa mga Galileans o sa mga taga-Galilee. God is fulfilling the promises of old. Ginaganap na ng Panginoon, ginaganap na ng Diyos ang kanyang mga pangako. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay dumarating ang Diyos at narito na. At ang patunay ay nakikita sa pamamagitan ng pagpapasakop ng mga demonyo sa mga utos ng mga disciples.
Kaya't may dahilan ng mga Jews para ma-excite. Tayo po ba? May dahilan din po ba tayo? At habang lumalago ang kaharian na ito, ang kaharian ng Diyos, ang bitter effects of sin, maging exile man yan, oppression, sickness, at kasalanan mismo, ang mga iyon ay maaalis. Hindi po ba't kamangha-manghang pangyayari? O hindi po ba't kamangha-mangha ang kahariang ito? At totoong nakikita ng mga disciples ang mga sumasalungat sa kaharian ng Diyos. Hindi po sila lingid sa reality ng buhay. Nakikita nila yung mga nag-o-oppress at ginagawa ang kanilang kapangyarihan, sa abot ng kanilang makakaya para pigilan yung paglaganap ng ebanghelyo. May mga tao na hindi mananampalataya o hindi nananampalataya. May mga mahihina. Dapat din ba silang manalangin? Kung oo, ano ang kanilang dapat ipanalangin? At kung tayo po mismo ang mga taong ito, dapat nating ipanalangin, sabi ng Panginoong Hesus, to pray God's own promises into reality. Panginoon, inyo pong pinangako na aming nababasa sa Isaiah 52, that you reign, that you will lay bare your mighty arm, that your people will be oppressed no more. Lord, do what you have said. Gawin nyo ang inyong sinabi. Be Lord in my life, be King in my community, be sovereign in our land. Sa Catechism, ganito siya sinabi, destroy the works of the devil, every power that raises itself against you, and every conspiracy against your holy word. Yung binasa natin kanina. Gawin niyo po ang mga ito, Panginoon. Kaugnay ng kasalanan at pagre-rebelde na nananatili sa aking sarili at sa aking mga kapwa at sa buong bansa. Rule us by your word and spirit that more and more we submit to you. At sa paggawa mo nito, preserve and increase your church. At patuloy mo itong gawin, aming Panginoon, until the fullness of your kingdom comes, wherein you will be all in all. At ngayon po, tayo na sa ating last point na. The answer to this petition, ang katugunan o ang kasagutan sa petisyon na ito. It's reasonable to assume, kahit hindi explicitly sinabi sa scriptures, na ang mga disciples ay palaging pinagdarasal ang second petition. In agreement sa utos ng Panginoong Hesus. Subalit, ang big question, sinasagot ba ng Panginoong Diyos ang kanilang panalangin? Ang kanilang mga nakikita sa kanilang paglalakbay sa mga bayan-bayan ay disappointing, nakakadismaya. Ngayon pa nga lang, di ba? Tayo lalabas lang dyan sa labas lang, sabihin sa labas lang. Masaya ba kayo sa nakikita nyo? Masaya ba kayo sa mga naririnig nyong balita? Yes, ganun din po sila dati. Sa Luke chapter 11 verse 14, sabi doon, shortly after turuan ng Panginoong Hesus ang mga disciples na ipanalangin ang second petition, siya ay nagpapalayas ng mga demonyo at habang ang iba ay nakikita ito, nakamangha-mangha, may mga iilan na nagsasabi, by Beelzebub, the prince of demons, he is driving out demons. Ina-acknowledge ba ng statement na yon yung paghahari ng Diyos? Not at all. Sa mga sumunod na chapters, pinakita ni Luke ang marami pang opposition sa gawa ng Panginoong Hesus. So hindi lang natapos doon yung pag-oppose, yung pagmamock. Even the following chapters, we can see that.
na ang pagkapuot sa kanyang mensahe patungkol sa kaharian ng Diyos ang nagdala sa kanyang pagka-aresto, pagkapako. Kaya't nasabi ni Jesus sa mga chief priest at kawal ng templo, "This is your hour when darkness reigns." It's in Luke chapter 22 verse 53. Ang Panginoon natin ay pinagtawanan, pinako sa krus, at sinabitan ng karatula sa kanyang ulo, o sa ibabaw ng kanyang ulo. "This is the King of the Jews." Sa Latin yata po yun, correct me if I'm mga lang, INRI. Yun po yung ibig sabihin nun, "This is the King of the Jews." It's a mockery. Ito ang inyong, parang gato sinasabi nun, ito ang inyong hari, nakapako. Sinabi niya na siya ay mula sa Diyos. Pinangaral niya ang kaharian ng Diyos. Pero ano nangyari? Ito siya ngayon, nakapako, pinagtatawanan, minamak. Dapat bang manalangin ng mga disciples sa Ama to make His kingdom come? Dapat bang patuloy na maniwala ang mga disciples na ang Panginoong Diyos or the Lord God ay tinutupad ang mga prophecies tulad ng nasabi sa Isaiah chapter 52? Sinasagot ba ng Diyos ang mga gantong panalangin? If your answer is no, then it's a big waste of time para ipanalangin yung second petition, hindi po ba? Bakit? Kasi mismong si Jesus, pinatay, di ba? Namatay, at inilibing. Subalit mga minamahal, ito yung mabuting balita. Sa pagka-aresto at pagpapako sa krus ng Panginoong Hesus, mismo sinasagot, tinutugunan ng Panginoong Diyos ang second petition. In what it seems defeat, doon pala mismo ginagawa ng Panginoong Diyos, ng Lord God, yung kanyang answers sa petition that your kingdom comes. Sapagkat sa krus ay kinalaban ng Panginoong Hesus ang kasalanan at Satanas. At opo, sa krus ay tinubos niya tayo sa kasalanan at tinalo si Satanas. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Colossians kung ano ang ginawa ni Kristo sa Kalbaryo. Sabi ni Pablo sa Colossians chapter 2 verse 15, "Having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross." In what seems defeat, mockery, na kinakarap ng Panginoong Hesus nung siya'y nakapako, ano pala siya? Public spectacle pala siya ng kanyang triumph. Pagpapakita ng kanyang katagumpayan. Sa mata ng tao, para siyang talo. Pero hindi, yun pala yung katugunan sa second petition. At ang tinutukoy dun sa powers and authorities, dun sa Colossians chapter 2, ay yung kaharian ni Satanas at ng kanyang mga demonyo. Ngunit they're already disarmed. At iyon ang dahilan kung bakit muling bumangon ang Panginoong Hesus mula sa pagkamatay, umakyat sa langit at tumanggap mula sa Diyos ng isang trono sa kanyang kanang kamay. Hari ng mga hari siya ngayon at Panginoon ng mga Panginoon. Ibig sabihin nito, siya ang hari ng Pilipinas. Siya ang Panginoon ng Cavite at ng buong mundo. At ang buong mundo ay nasa kanyang kaharian at kapangyarihan. Ano yung patunay nito? Ang patunay nito ay ang pagdating ng mga tao sa pananampalataya. Dahil sa pagbagsak sa kasalanan, ang mga tao ay hinahatak ng impyerno ng mga espiritu ng kadiliman. Subalit, inililigtas ng Panginoong Diyos ang mga makasalanan mula sa pagkaalipin ni Satanas para sila ay manampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. At ito ay katumbas ngayon ng pagpapatalsik
ng mga demonyo noong panahon ng ating Panginoong Hesus. Kung paano ang mga disciples ay nangaral patungkol sa mabuting balita ng kaharian ng Diyos at nagpakita ng mga patunay ng katotohanan ng mabuting balitang ito sa kanilang panahon, sa pamamagitan ng pagpapalayas ng mga demonyo, ganon din sa ating panahon kung saan ang mga sugo ng Ebanghelyo ay nangangaral ng mabuting balita ng kaharian ng langit. At ang Panginoon ay nagpapakita ng patunay ng katotohanan ng Ebanghelyong ito sa pamamagitan ng paggawa ng pananampalataya sa mga makasalanan. Nais niyo po bang makita ang katotohanan ng kaharian ng Diyos ay totoo? Kung nais niyo po na makita na si Kristo ay tunay na nakaupo sa trono sa mundong ito, tingnan niyo po inyong mga sarili. Tingnan natin ang iglesia. Ano pa ba ang simbahan kundi gawa ni Kristo? Ano pa ang mga kasapi nito kundi patunay na binasag na ni Kristo ang pagkahawak ni Satanas sa mga makasalanan? Ano pa nga po ba tayo kundi na si Kristo, Jesucristo ay ang hari, na ang kanyang kaharian ay ang katotohanan? Ngayon, ang iglesyang ito ay nagpapadala ng mga mangangaral. At ano ang kanilang ginagawa? Sa Isaiah 52, sinabi doon, they proclaim peace, they bring good news of salvation, they announce that your God reigns. Hindi po ba? Ganun din yung ginagawa natin ngayon? At ito po, ang patuloy na katugunan o kasagutan ng Diyos sa mga panalangin ng iglesia patungkol sa second petition, that His kingdom come. Siya ay sumasagot at ang patunay ay narito mismo ngayon. Ikaw, ako, tayo ay bahagi ng kanyang katugunan. Mga minamahal, tingnan po natin ito bilang isang great encouragement. Isang bagay na nakakapagbigay ng malaking galak. Hindi pitso-putso lang po ang ating kaligtasan. Siyang tunay po na marami pa rin ang kasamaan na pumapaligid sa ating bayan, sa ating bansa, perhaps even sa ating mga sarili. Kaya tayo po ay dapat patuloy na nananalangin, Father, your kingdom come. Sirain niyo po ang mga gawa ni Satanas sa Cavite, sa Pilipinas at sa aming mga buhay. Ipagkaloob mo ang iyong biyaya upang mas marami pang tao ang makakilala na, opo, ang tagapagligtas, ang Panginoon ng lahat. The Savior is the Lord of all. At dapat nating malaman, unawain at intindihin ito. Ano yon? Na pinapakinggan ng Panginoong Diyos ang petition na ito. Hindi siya tahimik, hindi niya ito pinagsasawalang bahala lamang. Tinutugunan niya ang petition that your kingdom come. Totoo, ang kanyang kaparaanan ng pagsagot ay maaaring iba sa inaasahan o iniisip natin na katugunan. We might have a different perspective kung paano siya dapat sumagot. Pero hindi bounded ang Diyos na sagutin ang ating mga kahilingan sa paraan na kagustuhan natin. Tulad ng panahon ng mga disciples, diba? Sa pagka-aresto ng Panginoong Hesus at sa kanyang pagkapako. They might be praying, wag mangyari yon.
Si Pedro nga, di ba, kumalaban, nakatanggal pa ng tenga para lang mapigilan yun. Diba? Sabi ni Pedro, hindi po mangyayari yan sa inyo, Panginoon. Ano sinabi sa kanya ng Panginoon? Huwag mo akong pangunahan, Satanas. Kasi yun yung ine-expect ni Pedro. Baka may ganun din tayong perspective kapag nagdarasal tayo ng Your Kingdom Come. Baka inisip natin dapat ganito yung mangyari. Dapat magkaroon ng literal na Jerusalem sa mundong ito. Pero hindi po ganun. At dapat tayong maniwala na siya ay sumasagot at pinapatupad niya ang kanyang kaharian. Sa kanyang kaparaanan. Sa kanyang kaparaanan kung paano siya nagliligtas ng mga makasalanan. Kung paano niya pinapalawak ang kanyang iglesia sa mundong ito. At bilang pagkatapos, nakikita na natin sa iba't ibang paraan ang mga ebidensya o patunay ng kanyang pagtugon sa ating mga hinaing. Sa ating hinaing na Your Kingdom Come. At malapit nang bumalik ang Panginoong Hesus mula sa kalangitan at sa kanyang pagbabalik, ang lahat ng mga tuhod ay luluhod sa harap ng hari ng mga hari upang siya ay sambahin. At ang mga rebelde sa mundo ay kanyang lilipulin. At tayo ay nananabik sa araw na yon, kaya tayo ay patuloy na nananalangin. Father, Your Kingdom Come. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoong Diyos, dumating nawa ang iyong kaharian. Sirain niyo po ang mga gawa ni Satanas sa aming bayan, sa aming bansa, at sa aming mga buhay. Maghari po kayo sa aming mga buhay at inyong ibigay sa amin ang inyong biyaya at awa. At habang hinihintay namin ang araw ng inyong pagbabalik, bigyan mo po kami ng pusong nananabik at pamahalaan mo po kami sa pamamagitan ng inyong salita at espiritu, upang lalo kaming magpasakop at lumakad sa inyong kalooban. At sa paggawa mo nito, ingatan at palaguin mo ang iyong iglesia. Kami rin po ay nagpapakumbaba at humihiling ng inyong kapatawaran sa mga pagkakataong hindi namin sinusunod ang inyong kautusan. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataong hindi kami nagpapasakop sa inyong paghahari. Sa mga pagkakataong kami nagrebelde. Sa mga panahong hindi kami naniniwala na ang inyong kaharian ay nandito na sa lupang ito. Minsan pang muli, Panginoon, aming hinahiling, let your kingdom come. Ito pong aming samot dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus at sa kapangyarihan na binibigay ng banal na Espiritu. Amen.